Ito yung update dito sa kwarto na kung saan kami tumira noon. So, nasa part 20 na tayo ng paglilinis sa kabilang bahay. So, meron lang tayong mga aayusin dito. For the linis lang din at gusto ko talaga malabhan itong mga kortina na ito. Dito na nga lang ako sa likod maglalaba at i-handwash ko na lang siya. So, nagsama nga pala ako dito ng mga bedsheet din. Kaso wala akong makitang punda. Kasi gusto ko sana bago ako matapos maglinis, matuyo na itong mga bedsheet at kortina para mailagay ko na rin dito sa kwarto. So, initially, sa washing machine ko sana to isa-set up. Kaso, may nakaharang doon. Kaya, for the hand wash na nga lang tayo. Para makasingaw din itong kwarto, binuksan ko nga itong bintana. At eto namang lamesa ang lilinisin ko. Bali, aalisin ko lang muna lahat ng mga gamit dito para makagalaw naman ako na maayos. Hanggat hindi pa nga kami nakakalipat ng bahay, lulubusin ko na lahat ng mga kaya kong linisin dito sa kabila. And then, once okay na ako, pagliligpit naman ng gamit doon sa apartment namin ang aasikasuhin ko. So, special talaga sa akin itong kwarto na ito dahil nung nagsisimula pa lang kaming pamilya, dito nga kami nakatira noon. Tapos, nung nagsisimula pa lang akong mag-vlog ng family life namin, ito lang din talaga yun, ibang-iba yung itsura niya noon. And even up to now, nakakabasa pa rin ako ng mga comment na naaalala daw nila nung pinapanood pa nila yung mga lumang vlogs ko dito sa maliit na kwarto na to, na binaha kami, nasira yung kisame. Basta ang daming struggles, ang dami namin pinagdaanan talaga dito. And maliit lang talaga siya. Alam mo, di ba, naalala nyo dati talaga yung sinasabi, gusto ko lang talaga makabukod kahit maliit yung apartment. Yun nga yung nangyari, nakalipat kami sa una naming apartment, maliit nga lang siya, nagka-aircon kami doon, kaso nagka-problema sa ventilation. So, lumipat ako ng ibang apartment, medyo maliit din siya. So, this time naman, sabi ko gusto ko naman lumipat sa probinsya. Yung probinsya life talaga, and hopefully medyo malaki naman yung bahay na matirahan namin. So, let's see kung mapupush ba natin yan. But for now, mag-focus lang talaga ako dito sa paglilinis. So, basa nga pala itong basahan na ginagamit kong pamunas. Nilabhan ko yan ng sabon. So, inuna ko munang punasan yung kisame bago itong pader. So, kung mapapansin nyo rin ha, may mga bakbak dito sa brown na pader kasi dati kasi sira yung sa may bubong. So, kapag umuulan na, tulo yung tubig dyan sa brown na pader. So, ang ending, nagkatanggalan yung mga wall decor na nilagay ko doon, nagtuklapan yung basta. So, gagawin natin ang paraan para umayos naman siya. Then, dito naman sa bintana, naglagay kasi ako ng ganitong screen. Bakit? Kasi, merong pag-alagalang pusa dito sa labas. So, kapag naka-open lang yan, pwedeng makapasok nga dito. So, anyway, ayan nga, pinunasan ko muna yung screen and then, etong sa may lower part na rin ng window frame. So, etong basahan na to, kapag alam ko naman ang madumi na siya at hindi na talaga carry pang punas, pupunta ako sa lababo para labhan yan. So, gaya na lang nito, dito naman ako sa labas pumuesto para mapunasan ko naman yung likod part ng screen, pati na rin yung mismong salamin ng bintana. Mabilis lang ako makakatapos maglinis dito, gawa ng medyo may kaliitan nga talaga itong kwarto na ito. So, tinanggal ko na muna itong dalawang kutsyon na andito. So, yung pinaka bed frame niya, hindi siya yung mga typical na bed frame. Talagang ginawan ko lang ng paraan para elevated yung mahigaan ng natutulog dito. Kung napanood nyo rin yung huling makeover ko dito, meron akong mga pinaglalagay na wood design na foam wallpaper dito sa pader. Kaso nagtuklapan din siya. Siguro hindi ganun kadikit yung pinaka-adhesive sa mismong foam bricks or foam wallpaper. So, gagawin natin ng paraan para naman kahit papano gumanda-ganda dito at mas umaliwalas pa nga. Since napunasan ko na yung kisame, pati na rin yung wall. So, for the walis na nga tayo dito. And then, eto nga palang nililinisan or winawalisan ko. Dati kasi, headboard yan. Lumang-lumang headboard na nakatambak lang sa labas. Saka gustuhan ko lang talaga na kahit papano medyo nakaangat yung mahihigaan ng natutulog nga sa kwarto na ito. Naisipan kong ipasok itong headboard at pinahiga ko nga para magsilbi siyang bed frame. So, pwede naman na. So, kung bakit ako pa rin yung naglilinis dito, wala namang pumilit sa akin. Talagang ako lang, gusto ko lang. Ito lang yung way ko ng pag-give back dahil for a very long time, dito nga kami nakatira sa bahay na to. Medyo paulit-ulit na ako sa part na yun. Meron pa pala ako nakaligtaang punasan kanina. So, ito nga pala naka-cross stitch na naka-frame. Gawain ng nanay ko dating-dati pa nung bata pa ako. Naalala ko dati, parang natuto rin ako mag-cross stitch. Gawa ng lagi ko nga siyang nakikitang bumibili ng mga sinulid. Tapos, tinatry ko rin siya. Pero hindi ko naman talaga na-push yung pag-cross stitch. Gawa ng kailangan mo talaga ng budget din dyan. At saka, medyo nalaos yung cross stitch ngayon. Pero in fairness naman, maganda siyang pampalipas oras. Kapag wala ka magawa, gusto mo kumalma, makapag-isip-isip, mag-cross stitch ka. Well, anyway, dito naman tayo sa part na ito. Usong-uso noon,
yung bricks na wallpaper, kaya naman halos lahat nga ng pader dito dati, nilalagyan ko ng brick wallpaper. So, yung mga nagsasabi na bakit nilagyan mo pa ng pintura yung nandyan sa may bintana na pader, tinatamad lang talaga ako magtanggal ng mga foam bricks dyan kasi matrabaho talaga yan. So, during the time na nag-DIY makeover ako dito, sorry na talaga, pero kinapos na ako sa oras at effort at pasensya nun, kaya ang ginawa ko. Since tatakpan din naman ng kurtina yan, edi wag nang bigyan ng effort masyado. So, kung gusto nyo naman na effort sa mga dini-DIY nyo, for the go! So, anyway, eto rin pala yung mga wallpaper na naidikit ko noon. Pero this time kasi, gawa ng natanggal nga sila. Gumamit lang din ako ng sealant pang dikit. Yes, yung sealant na ginagamit para sa mga bubong kapag may mga butas. Yun lang din ang ginamit kong pandikit dito. In fairness, makapit siya. Okay, tama naman. So, ayan, mas maganda siyang tignan kaysa naman nakatanggal siya. Kasi nga, nung nag-DIY makeover ako dito last year, tinanong ko kasi yung nag-i-stay sa kwarto na to kung ano yung gusto mong theme ng kwarto mo. Gusto niya daw team puti, team kahoy. Ang ganda rin talaga nitong Zolele na map na to. Last year ko pa to binigay dito. Nilinisan ko na muna siya. Kinuskus ko na rin yung mop cloth nito bago ko gamitin. And in fairness talaga, even up to now, okay na okay pa rin talaga siya. So kahit semento yung floor dito sa bahay na to, okay din naman siyang gamitan ng mga ganitong klaseng mop. Nga pala sa loob nitong bucket, naglagay lang ako doon sa clean water tank. Maliban sa tubig, nagpatak din ako ng color safe na bleach. Yung floor nga pala, pininturahan ko lang din yan. Siguro naka-4 na coat yata ako para ma-achieve yung ganyang kulay. But as you can see, may mga patsi-patsi ng puti yan. Kasi syempre natatamaan kapag uusog-usog ng gamit. Dahil pintura lang talaga siya, may tendency talaga siyang matuklap. Hindi ko rin talaga kinonsider noon na maglagay dito ng vinyl or vinyl o kaya naman linoleum dahil before nga, 'di ba, may butas yung bubong dito. So, tumutulong nga yung tubig ulan from bubong, papunta sa pader, papunta dito sa sahig. So, hindi talaga advisable yun. Kaya naman, ang naisip ko lang, para lang maiba yung itsura ng sahig na ito noon, pinturahan ko kaya nito. So, kaya ganyan yung itsura niya. Kung maaalagaan lang talaga sana ito, okay naman. Magtatagal naman siguro yung ganyang kulay niya. Next naman na imamap ko is itong sa may kabilang side. So, kailangan ko mailipat nga itong mga lamesa, pati na rin yung bed frame. So, sa mga nagtatanong saan ma-order yung study table na yan, sa Orange App po yan na order noon-noon pa. So, yung lumang headboard, pinahiga ko na, then nilagyan ko pa yan ng isang flat na metal na bed frame. Napansin ko, may gulong sa ilalim yung bakal na yan. I think galing sa pull-out na bed, itong bed frame na ito. So, matibay yan ha, kahit na magtatalon-talon dyan, lalo na kapag nalagyan ng kutsyon, kering-keri, at saka hindi siya basta-basta matutumba or tatagilid kasi may nag-worry ng ganun. Hindi po. Secured na secured po siya dyan sa, ang galing nga parang para siyang sinukat, alam mo yun. So, naidikit ko na rin pala yung mga nagtanggalang wall decor dito sa may brown na pader at dahil tuyo naman na itong mga kortina, nilagay ko na nga. But this time, 2 piraso or 2 panel ng kortina lang yung nilagay ko. Hindi ko na nilagay yung parang sheer na curtain sa gitna kasi ang bala ko sana, ilalagay ko naman yung sheer na kortina sa may pintuan niya. Kaso hindi ako makakita ng tali o kaya alambre o kaya curtain rod na maliit para sa pinto. So, kung mapapansin nyo up close, ginawa ko lang ng paraan yung mga patsi-patsi na yan. Pero kapag malayo kasi, hindi mo naman mapapansin talaga. Tsaka, wala rin namang ibang pumapasok dito sa kwarto na to. So, pwede na muna yun. At least hindi lang obvious yung pinaka-tuklap ng pintura. Alam mo yun. So anyway, binalik ko na nga itong mga kutsyon. Alam mo, maganda nga sana talaga kung itong mga kutsyon na ito every week ay mapapasikatan ng araw para talaga kahit pa paano ma-disinfect siya o kaya naman pwede rin siyang gamitan ng dust mite vacuum. But for now, pwede na muna yan. Isinicured ko nga lang itong mga kutsyon na ito doon sa bakal na bed frame. And komportable itong higaan in fairness. Uratex din kasi yung mga kutsyon na ginamit dito. Kaya okay talaga siya. Basa pa kasi yung nilabhan kong bedsheet kanina. Kaya hindi ko pa siya mailagay dito sa higaan. Tapos hindi ko talaga mahanap yung punda. Maganda sana kung matchy-matchy yung punda sa bedsheet, diba? Well, anyway, yung mga pinagtatanggal kong gamit kanina, inilagay ko lang sa basket at mga eco bag. So, this time, ibinabalik ko na nga sila at i-rearrange ko lang. So, I think yung iba dito, para hindi masyadong masakit sa mata, ilalagay ko lang sa iisang eco bag. Yung mga extra, so, ilalagay ko lang siya dyan sa may gilid. So, if ever na yung
tira dito sa space na to, sa kwarto na to, meron siyang hanapin na wala dito sa display rack, nandun lang sa eco bag na nandyan sa gilid. So, ayan na nga yung itsura niya. Sa ibabaw yung ilang mga kinemerut niya, skincare at ibang albums at books dyan, tapos mga, basta kung ano-anong stuff niya lang. Hindi naman daw siya masyadong gumagamit ng table na yan, kaya hindi na ako nagpasok pa ng upuan. So, naisip ko dito sa extra space naman sa may paanan, dito ko na lang ilalagay yung electric fan na ginagamit niya. Kasi before, yung electric fan, ang pwesto niyan is sa may bandang pintuan, which is masyadong crowded tignan yung atake niya. And then, napansin ko na masyadong mababa naman itong setup ng electric fan. So, inangat ko na nga muna yung pinaka-leeg, basta yung bakal niya, para kahit papano naman, pag pinaandar ko to, medyo mataas naman siya at ma-cover talaga yung katawan niya kapag pinaandar yung electric fan. Alam mo yan? So, ang ginawa ko nga pala, para kapag pinaandar na nga itong electric fan, hindi nito mahigop yung kurtina sa likod niyan. So, remember, meron akong black na eco bag na naglalaman ng ilang gamit niya. So, nilagay ko siya doon. So, nadadaganan niya yung kurtina para kahit buksan niya nga itong electric fan, hindi aangat yung mismong kurtina. Or unless, itali niya yung kurtina kapag gusto niya ng mas mahangin kapag nakabukas yung bintana. Alam mo, kumain na muna ako ng lunch, and then pagkatapos ko nga makakain, napansin ko na tuyo na pala itong bedsheet. So, ito nga pala ay Canadian cotton, kung tama ang pagkakaalala ko, yung tela nito. This is from Holler Mall, and I think maliban dito sa color white and brown combination, meron pang color pink yan, may color black din. So, medyo malaki kasi itong size ng mismong bedsheet. So, ang bala ko sana talaga, once na mailagay ko na siya dito sa kutsyon, lalagyan ko pa siya ng goma, kaya may goma nga ako ditong naka-ready. Kaso naisip ko nga, mukhang okay naman siya kahit hindi nalagyan ng goma. Hindi naman siguro siya matatanggal agad or mauusog agad. So, I think okay na yan. And in fairness, ang ganda talaga nitong bedsheet na to. Ito na nga po yung itsura niya before. May mga tuklap dyan sa pader na yan. Tapos dito sa kabilang pader naman, nagtuklapan din yung mga wood na foam wallpaper. But this time, eto na siya after. O, diba? Kahit pa paano naman, mas maaliwalas, malinis, natanggalan na natin ng mga agiw, alikabok, yung ceiling, pader, nawalisan, namap na natin ito, nalaban yung kurtina, pati bedsheet, malinis. So, ayun lang naman. Thank you for watching!